Palasyo, kinontra ang claim ni BP Sara sa People's Bill Housing Project sa Davao. Ayan, maganda. Maganda rin ito mga partners ha. Okay, pag-usapan natin ito. Okay. At kinwestiyon ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na nagsimula na ang People's Bill Housing Project noong siya pa ang mayor ng Davao City. Ipinakita ni Palace Press Officer Claire Castro ang mga dokumentong nagsasaad na ang development permit ay inilabas noong Hulyo 18, 2023 habang ang Certification of Registration para sa People's Bill 1, 2, and 3 ay inilabas noong Hunyo 2024. Ang People's Bill ay isang 14-hectare condominium type housing project sa ilalim ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Ayon sa Palasyo, mahigit 2,600 housing unit na ang natapos at 4 pang gusali na may 400 units ang ginagawa. Hinikayat ni Castro ang publiko na maging mapanuri sa mga nagke-claim ng credit sa mga proyekto ng gobyerno at iginigiit na ang pabahay ay para sa mga benepisaryo, hindi para sa sino mang gustong magpabida. Tanong mga partners, sa tingin ninyo, dapat bang linawin kung sino talaga ang nagpasimula at may pinakamalaking ambag sa mga government projects lalo na kung ginagamit ang proyekto sa pag-aangkin ng political credit? Ayan partner, ano masasabi nyo rito? Alam nyo partner, dapat linawin ho ito kasi kung ang pinapakinggan lang natin si Claire Castro, paniguradong fake news po yan. Tingnan mo ha, ni-research ko partner eh. O tingnan mo, kailan nag-umpisa yung People's Bill Housing Project sa Barangay Riverside, Calinan, District, Davao City. Nagsimula, tama si Inday, nagsimula ang proseso nito noong 2020. Mayor si Vice President Inday Sara, that time partner. Ayan, noong March 11, 2020, nagsagawa na ng unang public consultation o pulong-pulong para sa proposed housing project. March 11 yon, 2020. November 11, 2020 naman, may panibagong consultation tungkol sa Barangay Development Council Resolution na nag-endorso sa proyekto partner. Ayan yan ang maliwanag. So, tama si Inday Sara. Fake news si Claire Castro nito partner. Anong pinapakita niya? Pinapakita ni Claire Castro yun. Kunyari, siya ay totoo, kumuha siya ng props. Pero ang katotohanan, tama si Vice President Inday Sara, ang proyektong iyan ay nag-umpisa noong mayor pa lamang siya noong 2020 partner. Partner, dagdag ko dyan ha. Noong April 2021 naman, balita po sa Sunstar Davao. Sunstar Davao. Inauguration ay yung groundbreaking partner. Yan, groundbreaking. Groundbreaking nitong pabahay na to. Sa akin, nagpupulong na. Sa'yo, groundbreaking. Na kasi isang taon na. Isang taon na. 2020 sa'yo. 2020, sa'yo 2021. Sige. May groundbreaking na po na pinangunahan naman ni Vice Mayor Baste Duterte. Nako. Sino po yung mayor nun? Inday Sara. Inday Sara. Kaya totoo po na proyekto niya. Ang problema kasi dito kay, yan po, balita po yan sa Sunstar Davao. Hindi po yan po pwedeng, hindi ko lang makuha dahil mahina yung net ko eh. Pero yan po, mababasa nyo po yan, Sunstar Davao, inauguration, groundbreaking. So nagsimula talaga to. Tama po si BP Sara, pero hindi po niya inaangkin na, hindi niya po sinabi na hindi nag-ambag yung kasalukuyang presidente. Ang source mo partner, Philippine Sunstar. Ang source ko Philippine News Agency. Correct. Ngayon, ito po yung diyan, yung kung sila po nagsimula ng lahat ng to groundbreaking, meron na rin po silang mga kapartner diyan. Isa nga yung parang bilyar yata yung may-ari nung ano ba yung land ng bilyar. Kaya madali lang po yan i-trace eh. Ngayon, ganito po naman, Auntie Claire. Wala naman pong problema dahil pinangako nga ni BBM yan. Lahat ng mga proyekto ni Tatay Digong, itutuloy niya, di ba? Doon nga tayo nagka-leche-leche nung hindi niya tinuloy. Eto, wala kaming problema kung tinuloy nyo, mabuti nga. Kasi maganda naman yan eh. Pero, wag nyo pong sabihin na
credit grab yung mga Duterte. Mhm. Sa dami po ng proyekto ng mga Duterte, hindi po nila kailangan mag-credit grab. Correct. Ang sinabi ni VP Sara, proyekto niya yan, totoo yan. Kaya may mga patunay. Mantakin mo, ang una nyong, kung totoo yung sinasabi nyo na kayo nagpasimula niyan, ang una ninyong housing project sa Davao pa, hindi pa sa ibang lugar. O di ba? Wala sa Ilocos. Hindi pa sa inyong mga Baluarte. mga baluarte sa Davao pa. Hindi ba naisip yun? Hindi, Partner. partner. Alam mo, sabi niya, kumbaga lumalabas dito si BP Sara, yung mga Duterte. Sila pa yung credit grabber. Credit grabber. no? Mga kababayan, eto lang po sabihin ko sa inyo. Anong year ba yung dumating si Pangulong Bongbong Marcos para silang Voltes 5? Nagpa-picture dyan sa Bocana Bridge. Alala niyo yun? Yung pala yun, partner, ang may proyekto ng China at ng mga Duterte. Di ba? Tapos pumunta siya doon, partner, inaano niya, sinasabi, kumbaga kine-credit yung sarili niya, dahil sa kanya, yung bridge na yon ay napasimulan at napagawa. Ayan, Hindi, project niya daw. project niya daw yun, project niya. Pero walang dumating na taga China. Pero inulit yun. Pero nung pangalawang ulit ng partner, alam mo siya dumating, yung ambassador po ng China at saka si Yung mayor. Mayor Basti Duterte, di ba? O isipin mo. Pero tapos lumabas na talaga palang may pakananon mga Duterte. Isipin nyo ho, eto pa, meron pa ho. Yun ho, ako, saksi po ako dito, witness po ako dito kasi naabutan ko to eh. Yung sa Tanggob City, Misamis Occidental, I was there. Ang nagtrabaho niyan, mga foreigner, mga Korean pala yung mga trabaho doon. Yung bridge po ng, Pangil Bridge. Inumpisahan po yun, 2021, 2022, nandoon ako before the election, until the election, nandiyan po ako. Yung cross niya, papuntang Lanao del Norte, magko-cross siya, partner, from Pangil Bridge. Proyekto po ni Tatay Digong yun. Aba, nakita natin nung nakaraan sinong umaangkin. Inaangkin po ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang totoo po nun, pinondohan po yan, may budget na yan, tapos na yan, inabutan lang ni Bongbong Marcos yun. Pero, nandun kasi mga pera, hindi niya makukuha pera para i-hold dyan eh. Binigay na lahat ng pera doon. Kaya natapos po yung Pangil Bridge. Ang tanong, sino ho ang credit grabber ngayon? Sa mga pruweba ho, hindi fake news ha, totoo po ang mga nangyayaring pinag-uusapan natin ito. Pero para sa akin, dapat linawin ito. Dapat partner, Ano ko lang partner, nakita ko na eh. Sunstar Davao, April 16, 2021. 1 year bago maging presidente si Marcos. Yan po, no? Vice Mayor Baste Duterte led the groundbreaking ceremony for the Balay Pilipino housing project in Kalinan, Davao. Ito ba yung partner? Correct, Balay yan. Pilipino. Kalinan. Yung bandang huli na lang, the Balay Filipino Housing Project is initiative of Vistaland. Vista yata, kung di ako nagkakamali. Vistaland homeowners. Together with the Department of Human Settlement and Urban Development and the City of Davao. So, wag nyo pong sabihin na nagki-credit grab sila dahil meron pong ebidensya na sila po nagpasimula niyan. Tsaka imposible po yan na Department of Human Rights, Human Settlement, presidente po si Tatay Digong nung panahon na to, kaya wag niyo po sabihin hindi nila pinondohan yan. Ano yan, nag-groundbreaking ng walang pondo? Dapat siguro ang pinakamagandang gagamitin nila dito na Tinuloy nila. sinimulan ng Duterte admin ang naturang housing at pinagpatuloy ng Marcos admin. Bakit hindi nila yan mabanggit ng ganun? Correct. Banggitin ng tama para hindi no? Binanggit naman eh. Anong banggit? Sabi niya, si Sandro. Kaya lang, itinwist nila. Di ba itinwist si Sandro? Kasi sabi niya, gustong kontrolin ng Duterte ang itong kanyang ama. Di ba may ipahayag si Sandro na Hindi, ganyan? malayo yun. Malayo Ito yun, sa pabahay, sa pabahay. pabahay kasi na to, ang sinasabi ni Auntie Claire, mag-ingat sa mga credit grabber. Credit grabber. Hindi po sila credit grabber, sa kanila po talaga nagsimula. Dapat banggitin ni Claire Castro na ang proyektong ito ay pinagplanuhan at sinimulan ng previous admin Duterte noong mayor pa lamang si Inday Sara at groundbreaking. Yun nga sinasabi ko, kaya nakipagkasundo si VP Sara kay Bongbong Marcos po. Para ipagpatuloy. Ay,
Kaya po nakipagkasundo po si Vice President Inday Sara Duterte kay Bongbong Marcos dahil sa continuity. Correct. Tama kayo, mali. Continuity. Yung continuity. Ngayon papasok po tayo ngayon sa continuity. Ngayon kamakailan naglabas si Sandro Marcos na gustong kontrolin. Para binaliktad nga nila eh. Ang gusto lang naman ng Duterte, ituloy mo yung mga proyekto na nasimulan dito. Pero pinapalabas na kontrolin itong si Bongbong Marcos. Di ba? Malabo, partner. Makontrol yung panga nila, partner. At saka yan normal po yan. Oo. Excuse me po. Sa politics, no? Hindi ka pwedeng manligaw na, putya, tao nga, nililigaw, nagdadala ka ng bulaklak, nagdadala ka ng chocolate eh. Manliligaw ka ng presidente, suporta. Ang laki po ng bagay. Pag sinuportahan ka ni Tatay Digong, nakita nyo naman yung mga hindi kilala. Katulad ni Tol Tolentino, laging talo yan, partner eh. In-endorse lang ni Tatay Digong, nanalo eh. Tapos eto sila Bato tsaka si Bongo. Ano bang experience nila sa pagiging senador? Wala po yan. Talagang yung pagiging malapit lang nila kay Tatay Digong, yun yung nagpanalo sa kanila. Kaya malaking bagay po yun, endorsement, pangulo ka. Tandaan nyo po, ang trust rating at mga rating po ni Tatay Digong, 90% mahigit. Pinakamataas pong rating yan ng 91, magtatapos. partner. Pumasok ng 91%. Ang tataas talaga. Breaking record. Tapos i-endorso ka niyan. Panalo ka. May concession yan. Ito yung tanong ko. Di ba, sinasabi, gusto raw ni Tatay Digong makuha yung ES. Gusto ni Tatay Digong makuha yung Senate Presidency at saka yung Speaker of the House. Tanong, Sandro, si ES Rodriguez ba? Bata ba ni Tatay Digong yan? Kay Marcos. Sino ba yung naging Senate President? Subiri. Bata ba ni Tatay Digong? Hindi. Tota yan ni Si BBM. Martin ba? Bata ba ni Digong yan? Hindi, pinsan ko yan. Bakit nyo sinusumbat? Hindi naman pala natupad. Yun, Yung partner kumbaga, humihingi ka ng tulong sa tao. Brad, pautangin mo naman ako, may isusugod lang ako sa ospital. Correct. Anak ko, wala akong pera. Hindi ka na nga pinautang, sinermonan ka pa. Wala naman natupad dun eh. Bakit mo isesermon niya, Sandro? Hindi nyo naman ginawa. Correct. Sinusumbat nyo yung bagay na hindi nyo naman ginawa. Yun po, sa tingin ko, ang pangit na ugali yan. Ako, partner, hindi ako naniniwala, partner, dyan. Yung ang ginawa mo, bawal mo nang isumbat eh. Correct. Yung pang hindi mo ginawa, sinusumbat nyo pa. Tsaka ako, partner, sabi niya kasi ini-endorso daw, i-endorso kapalit nito. Oo. Partner, hindi ako naniwala dyan eh. Kasi si former President Duterte, ayaw talagang i-endorso si Bongbong Marcos. Walang official na endorsement si former President Duterte na kahit sinong pangulong kandidato. Sinabi pa nga ni Pangulong Duterte, merong kandidato dyan na addiction eh. Sinabi, pinatamaan naman si PBBM that time. Siya naman yung tinutukoy noon. Sabi pa nga ni Tatay Digong, pag hindi kayo maniniwala sa akin, huwag nyo akong balikan pag nagkakatotoo yung sinabi ko. Nangyari nga. Pero walang official endorsement. Wala. Si former President Duterte kay BBM. Binuto lang yan si BBM dahil tandem ni Inday Sara Duterte. Nandun yung respeto, partner. Yan ang totoo dyan. Walang endorsement na nakuha itong si Bongbong Marcos, partner. Alam mo, para sa akin, itong mga Marcos, lalahatin ko na. Sabi nga ng isang namayapang vlogger at anchor media man na itong mga Duterte talaga, Marcos talaga, talagang walang mga utang na loob. Sabi niya, walang mga utang na loob yan. Kasi napatunayan na natin dito at nakita na natin, alam niyo mga fathers, di ba? Ang tagal ng panahon, partner, talagang matagal na panahon ito. Ilang dekada, ilang presidente ang nagdaan na ang tatay ho nila di ba, naka-freezer, inabutan ko pa yan sa Batak, Ilocos Norte. Ginawa pang umiikot pa kaming gano'n, no? Lamig doon. Ilang presidente ho yan, hindi napailibing. Kahit na ho, tapos yung mga dilawan noon, yung mga kumukontra. Dahil po sa Duterte, kay Tatay Digong, ayun, ang tatay po niya ngayon, binigyan ng isang marangal na libingan at naging bayani pa dahil inilibing sa libingan ng mga bayani. Di po ba? Ngayon, doon man lang makikita mo Tapos yung nanay,
Di ba may kaso din yung Convicted nanay? sa Sandigan Convicted. Bayan, Dapat seven tuhulihin counts yan. of Pero plunder. hindi niya pinayagan na, matanda na yan. Huwag niyo nang idalin yan sa sa kulungan. Kung ako yun, nakita ko yung ginawa niyan, ang bait ng Duterte. Isipin nyo, ang tatay ko pinalibing sa libingan ng mga bayani. Ang nanay ko, imbis na makulong, hindi niya pinakulong. At ang bait ng mga Duterte, wala na akong kapag-apag-asa sa politika na maging presidente. Kung hindi sa Duterte, hindi ako makakabalik at maging presidente. Yun lang mga bagay na yon. Pero partner, dahil nga walang utang na loob, ang isinukli sa Duterte, pinakidnap po ang ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Grabe. Isipin nyo ha, yung kaibigan po matalik po ni Tatay Digong na walang iba, ang minamahal po natin na si Pastor Apollo Kibuloy, na alam naman natin patay na ang kaso, muling binuhay. Pagdating ho doon po, nung binuhay yung kaso mga partner, ito binuhay yung kaso, pagdating sa Maynila, wala rin yung binuhay na kaso, nanganak yung kaso. O dahil lang ho sa kagustuhan na nag-iisang tao, nakita po namin, nasaksiyan po natin, naransak po, nasira po ang KOJC. Napalipad yung mga solar. Alam nyo, eto ho, kung makikita ho natin, makita nyo, nakapunta ka na ba doon na partner Bads? Hindi pa kay Pastor doon sa loob ng KOJC. Makikita mo yung picture ni Bongbong Marcos kausap si Pastor, di ba partner na doon? Lahat yung mga pupuntahin. Pero dahil nga po walang utang na loob, etong si Pangulong Bongbong Marcos, kung yung mga malapit na kaibigan niya, yung tumulong sa kanya, nagawa niyang traidorin, nagawa niyang ipakulong, nagawa niyang ipakidnap, papaano pa po tayong maliliit lamang? Ano kaya tayo sa kanya?